Good morning and happy Sunday, church! Today is a remarkable day because we are celebrating 2 years of God's goodness to us here in Maramag. Truly, He has done great things for us. So before ko magsugod, I would like to introduce myself. I am Christine Magalion and I am so happy and grateful to have this opportunity to share with you an exhortation about tithes and offering. Ato ang verse para sa ato ang tithes and offering makita sa Lucas 12:16-21. Unya misulti si Jesus kanila niini nga sambingay. May usa ka tawo nga adunahan nga may yuta nga daghan gayud ang ani. Busa miingon siya sa iyang kaugalingon. Unsa may akong mahimo? Wala na ako'y kabutangan sa akong mga ani. Maayo patingali nga ipaguba ko ang akong mga budiga ug magpatukod og mas dako pagayud ug didto ko ibutang ang akong mga ani ug akong mga kabtangan. Tungod kay daghan na ang akong natigom alang sa umaabot nga tuig, magpahayahay na lang unya ako, mukaon, muinom ug maglipay. Apan miingon ang Dios kaniya, buang-buang, karong gabii, bawion ko kanimo ang imong kinabuhi. Busa kinsa man ang makapahimulos sa imong gitigom ug mga kabtangan. Mauusab ka na ang mahitabo sa tawo nga magtigom ug mga bahandi alang sa iyang kaugalingon apan kabus atubangan sa Dios. Naaba mo'y nabantayan sa pamulong sa tawo? Common kayo na sa atua. We are like the rich man at some point of our lives. Ingon siya, wala na ako'y kabutangan sa akong ani, akong mga kabtangan, akong natigom. Diba? Sa katong bata pata, permita mo ingon, ako maning dulaan, ako aning money, amo abi aning balay. Ug siguro sa atong pagdako ato anang nadala as adults nga kinaiya, nga kung unsay naa sa atoa, muingon ta, uy, ako maning sweldo. Ako ba aning hinaguan. Ako aning gipalit nga sakyanan. Ako aning balay. Di ba inana man ta usahay. Moingon pagid ta, uy, deserve na ko ni kay nag-overtime biya ako. Nahago kog trabaho para ani akong sweldo. Pero unsay giingon sa Bible? We don't own anything. Walay atoa aning tanan. Maka-humble down kaayo no to know that everything that we have is not ours. Wala man di ay akua aning tanan. Pwede ra gyud di ay kwaon sa Ginoo ang kung unsay iyaha sa oras nga gusto niya kinikwaon. But because God loves us so much, He is allowing us to enjoy His possessions for another day. Apod tay tendency usahay nga magsalig sa kwarta. The more money we have, the more savings we have, the more secure we feel, right? Just like the man in the verse. Daghan na siyag ani, daghan siyag halin. So ingon siya, pwede na daw kuno siya magpahayahay, muinom, ug maglipay. Nakalimot siya, nga dili di ay to iyaha tanan. Diri sa akong gitrabahuan, naa sila'y workplace retirement plan. Gitawag siya og 401k. So kada sweldo sa mga empleyado, before tax, kuhaan na siya og 6% and ibutang na siya sa imuhang retirement fund. So by the time nga mo retire na ka or gusto na ka nga dili magtrabaho, naa na kay natigom for your future. Sounds nice, no? Of course, dili man sayop nga mag-save and to prepare for our future. However, usahay basin diha na nato isalig ang ato ang security. O basin abi nato safety net na nato ang atong mga gitigom, atong mga insurance, ug atong mga investments. But for people who know the Lord, our trust should fully rest upon Him. Dili sayon usahay, diba? Usahay mo ingon gid tag, hala uy, unsa na lang pag matiguwang nako. Unsaon na lang ang pag-eskwela sa akong mga anak. Unsaon kaha ni ug mawalaan na kog trabaho. But church, ingon sa Biblia sa 1 Timothy 6:17,
Bahin sa mga adunahan, dinhi sa kalibutan. Ingna sila nga dili sila magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga daling mahanaw. Kinahanglan na ibutang nila ang ilang pagsalig ngadto sa Dios nga maoy nagahatag kanato sa tanan aron magmalipayon kita. Dili sayop ang magtigom. In fact, the Bible also teaches us to set aside for unexpected and future needs. Saving honors God because it values money as a gift that He has given to us. Ang sayop kay kung magsalig na ta sa atong mga kwarta. Maunang kinahanglan kita maghatag generously because that's when we break the chain of money over our hearts. Sa Lucas 12:16-21, ang chapter nga atong gibasa, unsay giingon sa Ginoo atong dato nga tawo, ingon siya, "You fool," or kung sa Bisaya pa, "Oy buang. Karong gabii, bawion ko imong kinabuhi. Busa kinsa may makapahimulos sa imong kabtangan." Di ba permita makadungog sa mga commercial or sa online shopping? Spend it, buy it, you deserve it. Deserve mo yan. Hangtod sa wala na yung mabilin sa maumaong sweldo, kay sige na lang tag-deserve mo to. Pero sa tinuod lang, wala ta diri karon ug moingon ang Ginoo nga bawion ko ang imong kinabuhi. Bawion ko na ang akong gipahulam sa imuha. Ug moingon siya, bawion ko na imong kusog, imong mga oportunidad, imong talento ug imong abilidad. Ug wala gid tay mabuhat. So in our journey to grow in our giving, may we find ourselves saying, "Okay, Lord, I will give to help others, and I am trusting you to help me." And remind ourselves that if God is not in our lives doing wonders, we will not be able to do everything we do today to work, to earn, to study for our future. So, sa tanan nga naa sa atoa nga kabtangan today, may we acknowledge that it is not because of us, but because of God. Ug kung karong adlaw, ug sa umaabot pa nga mga adlaw, nga makita nato atong mga kaugalingon nga maglisod pa og hatag sa portion nga para sa Ginoo, atuan na nang kalimtan ang mga pulo nga, halaoy, ako abeya ni. Pero ato ang iingon sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga hunahuna, sige, iyaha bitaw ni. And as we give church, I pray nga tagaan pud ta sa Ginoo sa atong mga ginapangandoy o gipangayo sa iyaha sa madagayaon sama sa giuyog nga taksanan, gidasok o gipaawas pa niya sa dili pa ibubo sa atong mga sudlanan. God bless your cheerful hearts, church. Happy anniversary!